Makalipas ng ilang minuto, huminto sa harapan ng himpilan ng pulisya ang tricycle. Mabilis na bumaba si Edward matapos maiabot ni Ana ang bayad sa tsuper. Pumasok sila sa presinto at hinanap kaagad ni Ana ang kanyang ama. Nagtungo sila sa opisina nito, ngunit wala roon ang hinahanap nila dahil may pinuntahan raw itong operasyon kaninang umaga. Nalungkot ang dalaga nang hindi nila naabutan ang kanyang ama. Nasabi na rin ng isang napagtanungan nilang officer kung nasaan ito. Dahil dito, lumabas na lang si Ana na dismayado. Ayos lang yun, Ana. Sa ibang araw na lang siguro. Ngumiti si Edward, ngunit hindi abot sa mga mata ang ngiti nito. Halatang nalungkot din ito, pero wala siyang magagawa kundi umuwi na lang ng bahay. Dumidilim na rin kasi at mukhang uulan pa dahil sa malamig na simoy ng hangin. Masama ito kung maglalakad lang siya sa daan. Ang layo pa naman ng nilakbay nila. Baka alas 7 ng gabi na siya makarating. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, napahinto sa paglalakad si Ana nang isang kotse ang huminto sa harapan ng presinto. Lulan nito sa harap ang 2 pulis at may isang lalaki ang nakaupo sa backseat. Natuwa agad si Ana nang makilala niya ang sasakyan. Si Papa! Tinignan ni Edward ang mga dumating, pero nagulat siya nang naging pamilyar ang isa sa mga nakasakay sa mobile car. Lintik, totoo ba ito? Bulong ni Edward sa sarili nang makita si Inspector Sarmiento na inilalabas ang lalaki mula sa kotse. Mukhang nakahuli ng kriminal ang mga ito dahil nakaposas pa sa kamay ang lalaki. Ngunit mas nagulat si Edward nang lapitan ni Ana si Inspector Sarmiento. Papa! Sabay yakap ng dalaga. Ano? Papa? Nanlaki ang mga mata ni Edward. Oh, anak, ba't ka nandito? Gulat din si Inspector Sarmiento. Teka Papa, mamaya ko na po ipapaliwanag sa inyo. Halina po muna kayo dahil may ipapakilala ako sa inyong tao. Nakangiting hinila ni Ana ang ama papalapit kay Edward. Sininyasan sandali ni Inspector Sarmiento ang partner niya na idiretso na sa loob ang lalaki. Paglapit ng mag-ama ay nanlaki ang mga mata ni Inspector Sarmiento nang makita si Edward. Bumaling kagad ito sa anak niyang dalaga. Teka anak, siya ba ang ipapakilala mo sa akin? Gulat si Inspector Sarmiento. Nagtaka naman si Ana nang mapansing pareho ang reaksyon ni na Edward at ng kanyang ama. Parehong nagulat. Ramdam niya na tila nagkakilala na ang dalawa. Opo, siya nga po pa. Tugon ng dalagang nakakunot ang noo. Edward, bakit hindi mo agad sinabi na magkaibigan pala kayo ng anak ko? Tumaas ang tono ni Inspector Sarmiento. Sorry po. Nahihiyang sabi ni Edward. Ano? Nagkakilala na pala kayo pa? Gulat din si Ana. Mabilis na sumenya si Edward kay Inspector Sarmiento na wag nang sabihin kay Ana kung paano sila nagkakilala. Siyempre dahil pulis, mabilis lang itong naunawaan ni Inspector Sarmiento. Oo, nagkakilala kami noong dinalaw kita sa school. Nagkataong papalabas siya, kaya sa kanya ako nagtanong. Ang liit pala talaga ng mundo no? Ang swerte din ng engot na to eh. Wika ng pulis. Pa naman, huwag nga ho kayong ganyan. Nakakahiya kay Edward. Magkaibigan pa lang ho kami. Kaagad namula si Ana sa hiya. Ha? Magkaibigan pa lang? Napatikim si Inspector Sarmiento. Hehe, pa naman. Sabay hinampas ni Ana ang ama sa braso. Napangiti na lamang si Edward sa mag-ama. Hindi niya akalain na ganito pala ka-close ang dalawa na parang magtropa lang ang mga ito. Siya nga pala, maiba ako. Ano ang sadya niyo rito? Palipat-lipat ng tingin si Inspector Sarmiento sa dalawa.
Mahabang kwento po pa eh. Pero pwede po bang sa ibang lugar na lang natin pag-usapan? Saad ni Ana. Siya, sige. Sakay na sa kotse. Uwi ka pa ni Inspektor Sarmiento. Agad na pumasok si Ana sa kotse at umupo sa backseat. Samantalang nanatili lang na nakatayo si Edward. Ano Edward? Hindi ka ba sasakay? Gusto mo bang maiwan dyan? Tanong ni Inspektor Sarmiento. Ay, sige po, nariyan na. Kinakabahang sumakay si Edward sa front seat. Napangiti lang si Ana sa likod. Nanginginig na inilagay ni Edward ang seatbelt sa katawan habang papasampan na si Inspektor Sarmiento sa kotse. Bakit parang kinakabahan ka yata, Edward? Tanong pa ng pulis. Wala naman po sir. Hindi lang po ako makapaniwala na kayo pala ang ama ni Ana. Paliwanag ni Edward. Pues, dapat ka nang masanay mula ngayon. Wika ni Inspektor Sarmiento at nagkabit din ito ng seatbelt sa katawan. Pa, saan ba tayo pupunta? Tanong naman ng dalaga. Siyempre, kakain tayo. Kanina pa ako nagugutom eh. Sagot ni Inspektor Sarmiento at binuhay na ang makina. Talaga pa? Saktong-sakto, nagugutom na rin ako eh. Excited na sabi pa ng dalaga. Okay, saan nyo ba gusto? Kahit saan po pa. Hindi naman maarte itong si Edward eh. Wika ni Ana. Napalunok tuloy ng laway si Edward. Haha, o siya, kapit lang. Sabay paharurutan ni Inspektor Sarmiento ng kotse. Halos lumipad ang sasakyan sa bilis ng pagpapatakbo ng pulis. Natakot si Edward. Sir, pwede bang pakibagalan mo naman po? Mahal ko pa po ang buhay ko eh. Anang binata. Natuwa tuloy ang mag-ama. Naku Edward, masanay ka na kay Papa. Ganito talaga siya magmaneho. Kaya nga, lagi itong nababatukan ni Mama dati sa sobrang pasaway. Ayaw pa naman ni Mama na mabilis magpatakbo. Sampit ni Ana. Ganun ba? Pero hindi yata ako madaling masasanay sa ganito. Baka palaging maiiwan ang kaluluwa ko kung ganito palagi. Ani Edward. Nakakatawa ka talaga Ed. Para kang engot dyan. Tawang-tawa si Ana nang halos lumubo ang mga labi ni Edward matapos pang apakan ni Inspektor Sarmiento ang gas hanggang sa 80. Napapagilid na lang ang ibang nakakasalubong nilang sasakyan sa bilis ng takbo ng kanilang kotse. Animoy may hinahabol na kriminal si Inspektor Sarmiento. Maging ang mga nadadaanan nilang nagtitinda sa bangketa ay napapasulyap sa kotse. Hayop! Ang bilis nun ah! Wika pa ng isang tindero sa gilid ng daan. Ilang sandali pa'y huminto na ang kotse sa bayan. Tulalang bumaba si Edward ng sasakyan habang tawang-tawa pa rin sa kanya si Ana. Pinatay ni Inspektor Sarmiento ang makina ng sasakyan at bumaba na rin ito. Sa isang Chinese restaurant na isip dalhin ni Inspektor Sarmiento ang dalawa. Natuwa si Ana dahil makakakain na naman siya uli ng Chinese food. Ano Edward? Andyan pa ba ang kaluluwa mo? Biro ni Inspektor Sarmiento. Ayos lang po sir. Medyo nahihilo lang. Tugon ni Edward na halos umiikot na ang paningin dahil sa naranasan. Si Papa kasi, kasalanan mo to pa eh. Ani Ana. Magiging okay ka rin maya-maya. Tara, pasok na tayo habang maaga pa. Dadami na mamaya ang tao. Wika pa ni Inspektor Sarmiento at nagpatiuna na sa pagpasok sa restaurant. Sumunod naman ang dalawa. Naupo sila sa isang bakanting lamesa sa tabi ng fiberglass na dingding habang umuorder naman ng pagkain si Inspektor Sarmiento. Naging tahimik lang si Edward habang nakaupong nakatanaw sa labas. Tila lumalayo na naman ang tingin. Wala kang dapat ipag-alala Edward. Magiging maayos ka rin kapag napuntahan na natin ang tiyuhin ni Papa. Sigurado akong mapapagaling ka niya. Untag ni Ana. Sana nga. Bahagyang napasingap si Edward at tumingin uli sa labas. Medyo nalulungkot naman si Ana.
Ramdam niya ang bigat ng dinadala ni Edward. Maya-maya pa ay dumating na rin si Inspektor Sarmiento. Dala ang kanyang mga inorder. Inilatag niya ang 2 tray sa lamesa at naupo sa tabi ng anak. 3 espesyal na pansit ang inorder nito na sinamahan ng chicken curry, 2 malalaking hipon, tsaka 3 plate ng siopaw. May mga soft drinks din at ilang sweet desserts. Ang daming siopaw naman yan pa. Ba't inorder mo lahat? Baka di natin yan maubos rito. Saad ni Ana. Huwag kang mag-alala. Sinadya ko talaga yung bilhin dahil para yan sa pamilya ni Edward. Para may maiuwi isa sa kanila mamaya. Paliwanag ni Inspektor Sarmiento. Naku sir, hindi nyo naman po kailangan gawin yan. Ayos na po ako dito. Nahihiya namang wika ni Edward. Ano ka ba? Ayos lang yan. Sige na, kumain na tayo habang mainit pa ito. Nakangiting sabi naman ng pulis. Sinenyasan ni Ana si Edward na manahimik na lang at kumain na. Naging magana sa pagkain si Edward dahil puro masasarap na putahe ang nakahain sa kanyang harapan. Naghabol pa ng order ang pulis ng isang beef steak at barbecue chicken. May ilan pang cups ng Chinese rice ang dumating. At talaga namang busog na busog sina Edward at Ana ng husto. Natutuwa si Inspektor Sarmiento nang makitang masaya ang kanyang anak sa piling ni Edward. Ngayon niya lang ito nakitang ngumiti simula nung mamatay ang kanyang asawa. Kaya kahit 2 na lang sila na magkasama sa buhay, ay pilit pa rin niyang ginagampanan ng maayos ang kanyang pagiging ama at ina kay Ana. Ito na lang ang natitirang mahal niya sa buhay, kaya nagsusumikap siya sa trabaho para mabigyan ng magandang kinabukasan ang kanyang unika iha. Hindi ito alam ni Edward dahil walang sinabi si Ana tungkol sa kanyang ina. Meron siyang ilang mga kadahilanan na ayaw pa niyang sabihin kay Edward. Sige, sabihin niyo, ano bang kailangan niyo sa akin? Tungkol saan ba ito? Wika pa ni Inspektor Sarmiento. Nagkapalitan naman ng tingin sina Ana at Edward. Parehong hindi alam kung paano sisimulan ang pakay. Ano, may nagsusupply na ba ng bawal na pulbos sa universidad nyo? O baka naman may papahanap kayong tao? Dagdag pa ng pulis. Tama, yun nga ang sadya namin sa inyo pa. Sambit ng nakangiting si Ana na napapitik pa ng daliri. Alin doon? Medyo naguguluhan ang pulis. Kailangan ko pong makausap ang tiyo nyo, sir. Baka matulungan niya ako. Ani Edward. Nagulat naman ang pulis. Ano ka mo? At bakit mo naman siya gusto makita? Ano bang nangyayari, Ana? Umamin nga kayong 2 sa akin? Litaniya pa ni Inspektor Sarmiento. Napatingin si Edward kay Ana at isang tango lang ang naging tugon ng dalaga. Kasi po, may nanggugulo sa akin, sir. Pakiramdam ko, isang asong ang gumagambalang ito. Saad ni Edward. Seryoso ka ba dyan? Huwag mo sabihing nagawa niyang bigyan ka ng sumpa bago siya namatay. Gulat ng pulis. Hindi kaagad nakapagsalita si Edward at naisip na baka totoong ang nagkaroon siya ng sumpa ng aswang. Isang paraan na ginagawa ng mga aswang noong unang araw. Sa mga huling hininga nila ay nagpapakalat sila ng orasyon upang maghatid ng sakit sa biktima. Ginagawa nila ito para makapaghiganti sa tumalo sa kanila sa laban. Natulala si Edward sa nalaman. Hindi niya alam na nagkaroon na pala siya nito. Dahilan upang madalas siyang makarinig ng mga bulong. Samantalang si Ana ay biglang naguluhan sa nangyayari. Wala itong ideya kung ano ang pinag-uusapan ng dalawa. Na-curious siya bigla na baka may itinatago ang mga ito sa kanya na hindi niya alam. Pa, ano bang tinutukoy niyong sumpa? May dapat ba akong malaman? Magsabi nga kayo. Saad ni Ana. Nagkatinginan tuloy sina Edward at Inspektor Sarmiento. Hindi nila alam kung paano ipapaliwanag ang lahat kay Ana. Ano kasi anak? Wala lang ito. Isang maliit na bagay na hindi lang napagkaunawaan. Hayaan mo, pwede kong matulungan sa bagay nito si Edward.
Wika pa ni Inspektor Sarmiento. Napasinghap naman si Ana. Tila hindi ito kumbinsido sa mga sinabi ng ama. Ramdam talaga niyang may itinatago ang mga ito sa kanya. At kung ano man iyon ay kailangan niya itong malaman kaagad. Para makasigurado siya sa kaligtasan ni Edward at hindi ito malalagay sa panganib. Gusto niyang matulungan ito. Pa, aminin niyo na kasi sa akin ng totoo. Gusto kong malaman, ano ba talaga ang nangyayari? Ngunit nanatiling tikom ang bibig ni Inspektor Sarmiento sa mga bagay na ito na ikinainis naman ang dalaga. Edward, sabihin mo sa akin ang lahat. Ipaliwanag mo ito sa akin. Kailangan ko rin itong malaman. Ani Ana. Ana, makinig ka. Hindi mo na dapat ito pasukan. Okay na ako sa tulong na ginawa mo. Pero sa bagay na ito, labas ka na. Hindi mo na kailangan itong malaman. Huwag kang mag-alala. Magiging ayos din ang lahat. Magtiwala ka lang sa akin. Wika ni Edward. Hay, ewan ko sa inyo. Ito ang pinakaayaw ko sa lahat eh. Yung may itinatago sa akin. Hindi na ako bata para paglihiman pa. Nakakainis kayong dalawa. Wika ni Ana, sabay nag-walk out at pumasok sa kotse. Naiwan naman sa restaurant sina Edward at Inspektor Sarmiento na hindi nakaimi. Mabuti pa't aminin na natin sa kanya ang totoo. Hindi naman ito iba sa anak ko. Marami na siyang nalalaman tungkol sa mga aswang at engkanto. Kaya okay lang na sabihin ito sa kanya. Saad ni Inspektor Sarmiento. Kayo po ang bahala, sir. Pero ang inaalala ko lang ay baka makaapekto ito sa kanya. Ayokong inaalala niya pa ako habang nasa school kami. Gusto kong ituon niya ang sarili sa pag-aaral kaysa intindihin ang sitwasyon ko. Wika ni Edward. Napabuntong hininga naman si Inspektor Sarmiento. Okay, sige. Ganito ang gagawin natin. Wala tayong sasabihin tungkol sa nangyari sa ospital. Pero aaminin natin sa kanya na may isang aswang ang nagtangka sa buhay mo nung gabing iyon. Saktong dumating ako at natulungan ka. Ano, ayos ba yung naisip ko? Mungkahi ni Inspektor Sarmiento. Napaisip naman sandali si Edward. Parang maganda rin ang naisip ng pulis. Pero ang ikinakabahala niya ay baka hindi maniwala si Ana sa kwentong ito. Huwag kang mag-alala, maniniwala agad yun. Ako ang bahala. Basta siguraduhin mo lang na mapapaniwala mo rin siya sa kwento mo. Masyado kasing advance mag-isip ang anak kong yun eh. Kaya madalas kami magtalo. Talagang may pinagmanahan eh. Ani Inspektor Sarmiento. Opo, gagawin ko po yan, sir. Tugon naman ni Edward. O siya, ipapabalot ko na ito nang makauwi ka na. Baka nag-aalala na naman ang mga magulang mo. Siya nga pala, kailangan mo mag-half day bukas. Kung gusto mong magpagamot sa tiyuhin kong iyon, anong oras ka ba pwede? Umaga o tanghali? Siguro tanghali na lang po, sir. May gagawin pa kasi ako bukas eh. ROTC ho namin. Kailangan nandun ako sa unang araw at para hindi makahalata si Ana. Okay, sige. Tanghali na lang. Susunduin kita sa eskwelahan bukas ng tanghali. Eksaktong alas 12 ay kailangan nasa labas ka na para ma-pick up kita agad. Tumango lang si Edward. Matapos mabalot ang mga siopaw, ay lumabas na ng restaurant ang dalawa. Naabutan nilang nakasimangot si Ana at nagmumukmuk sa likod ng kotse. Pumasok si Edward at umupo sa tabi ng dalaga. Sumilip lamang sa bintana si Inspektor Sarmiento. Marahang tumingin si Edward sa mga mata ni Ana. Nakuha niya agad ang atensyon nito. Ano? Sasabihin niyo na ba sa akin, ha? Saad ng dalaga. Oo, pero makinig kang mabuti. Huwag ka sanang magagalit sa papa mo. Iniisip lang naman niya ang kaligtasan mo. Tugon ni Edward. Napangiti ng lihim si Inspektor Sarmiento. Oo na, sige. Basta yung totoo ha. Sambit ni Ana. Kailan pa ba ako nagsinungaling sa'yo? Ani Edward. Wala, pero may mga bagay kang hindi sinasabi sa akin. Lalo na pagdating sa mga nambubuli sa'yo. Ayokong naglilihim ka sa akin, kaya sabihin mo ang totoo.
Di mo kailangan magtago sa akin dahil nandito naman ako para tulungan ka. Litaniya ni Ana. Na-touch naman si Edward. Kung makapagsalita naman to, akala mo jowa ako ah. Ganyan ka ba maglambing? Nakangiting wika ni Edward. Napikon si Ana. Anong lambing ka dyan? Tumigil ka nga. Concerned lang ako kaya ako ganito sa'yo. Paglilinaw ng dalaga. Hindi mo naman kailangan magpaliwanag dahil ramdam ko naman yun eh. Saad naman ni Edward. Hoy! Ano to? Paliwanagan o nagliligawan? Umayos kayo ha? Baka nakakalimutan nyo na andito lang ako. Saway naman ni Inspektor Sarmiento. Natawa si Ana. Samantalang napakamot naman ang ulo niya si Edward. Tinignan ni Inspektor Sarmiento ang kanyang relo. Mag-aalas 6 na pala. Kailangan ka na namin ihatid, Edward. Oh, eto, dalhin mo to. Sabay iniabot ni Inspektor Sarmiento ang malaking supot kay Edward at sumakay na ito sa kotse. Maraming salamat po, sir. Tumango lang ang pulis. Habang bumabiyahe, ipinapaliwanag ni Edward kay Ana ang mga nangyari sa kanya. Noong gabing umuwi na siya ng bahay. Pero ayon ito sa paraan na naisip ni Inspektor Sarmiento, kaya binago niya ang ilang pangyayari. Madali naman niyang napaniwala ang dalaga dahil nilagyan niya ng mga nakakatakot na pangyayari ang kanyang kwento. Ikinatuwa ito ni Inspektor Sarmiento dahil hindi na magdududa ang anak niya at maaari na silang pumunta sa tiyuhin niya na sila lamang dalawa ni Edward. Gayunpaman, hindi pa rin nabura ang curiosity ng dalaga tungkol sa nakaengkwentro nilang matandang aswang. Ngayon, Edward, naririnig mo pa rin ba ang mga bulong o kahit anong boses? Tanong bigla ni Ana. Medyo nawala na. Ang problema na lang ay hindi ko alam kung kailan ako susumpungin. Pero sa tingin ko, kaya ko rin namang makontrol ang sarili ko. Tugon ni Edward. Ganun ba? Basta kung kailangan mo ng tulong, sabihin mo lang agad sa akin ha. Pa, kailan niyo po ba dadalhin si Edward sa uncle niyo? Tanong ni Ana sa kanyang ama. Siguro sa ibang araw na anak, pag may bakanting oras na ako. Busy pa sa istasyon eh. Marami akong inaasikasong kaso ngayon. Siguro sa Sabado pa. Pagsisinungaling ni Inspektor Sarmiento, sabay kindat kay Edward sa rear mirror. Napangiti ng lihim ang binata. Buti na lang hindi ito napansin ni Ana. Sobrang tagal naman po noon pa. Anong araw pa lang ba ngayon? Martes? Ilang araw pa magtitiis si Edward niyan? Bakit hindi na lang ho bukas? Ano sa tingin nyo? Pwede ka naman siguro makiusap sa superior mo na may family problem ka. Sa tingin ko papayag naman yun. Saad ng dalaga. Pasensya na anak, hindi yun po pwede. Masyadong istrikto si Hepe ngayon. Hindi yun tumatanggap ng mga dahilan. Kailangan palagi raw kaming on the go pagdating sa trabaho. Kahit may pasan pa kaming problema sa bahay. May kasabihan pa nga kami mga pulis eh. Once a police, always a police. Kaya kailangan on duty kami lagi. Bawal absent. Baka maawol ako noon. Sorry talaga anak. Palusot pa ni Inspektor Sarmiento. Muntik nang matawa si Edward pero mabuti na lang napigilan niya ang sarili. Nainis naman kaunti si Ana sa kanyang ama. Moto yan ng Marines pa eh. Huwag niyo ako lukuhin. Dami niyo pang sinasabi. Puros wala naman sa hulog lahat. Ay, baka may pinaplano lang kayo. Maktol ni Ana. Aba, tignan mo tong batang to. Pinagdududahan pa ako. Di mo lang na-appreciate ang mga sinabi ko. Wika pa ni Inspektor Sarmiento. Kasi naman kayo eh. Halata namang nagpapalusot lang. Bakit di nyo na lang sabihin sa akin na ayaw nyo akong isama? Dami nyo pang dahilan. Inis ng dalaga. Anak naman, hindi ganoon. Talagang wala lang akong oras. Sa weekend pa kasi ang bakante ko. Sige, ganito na lang. Isasama ka namin sa linggo. Ano, ayos ba yon, ha?
ani Inspektor Sarmiento. "Wag na lang, tinatamad na ako." Masungit na sagot ni Ana. Sumingkit ang kilay ni Inspektor Sarmiento, samantalang napapangiti na lang si Edward sa pagtatalo ng mag-ama. "Oh, nandito na pala tayo," sambit bigla ng pulis, ni hindi man lang nila namalayan na nakarating na pala sila sa tapat ng bahay nila Edward. Napatingin naman si Ana sa mga bahay na nasa gilid ng kalsada. Hinuhulaan nito kung alin doon ang bahay nila Edward. Pero dahil sa para itong subdivision, ay nahilo si Ana sa kakahanap nito. Dahil dito, itinuro na lang ni Edward ang bahay nila. Gawa sa light materials ang karamihan. Maraming magagandang bahay dito sa kanilang lugar, pero mas namangha si Ana sa bahay ni na Edward dahil sa pinakitang kasimplihan nito. Mistulang tipikal lamang na kubo kung titignan, subalit medyo may kalakihan naman. May mga tao pa sa labas ng iskinita, kaya medyo mausok din ang lugar. May mga iilang nagtitinda ng barbecue sa gilid at may ilang pampawi ng uhaw na palamig. Bumaba kaagad si Edward matapos itong magpaalam sa mag-ama. "Maraming salamat sir sa paghatid ulit sa akin. Tutuloy na po ako." Wika ni Edward sabay sulyap nito kay Ana. "Paano Ana? Kita na lang tayo bukas sa school." Napangiti naman ang dalaga na may kasamang kilig sa katawan. "Sige, bukas na lang." Wika pa ni Ana. Kumaway lang si Inspektor Sarmiento kay Edward bago pinatakbo na ang kotse nito. Hinatid naman sila ng tanaw ni Edward. Lingid sa kanyang kaalaman ay pinagmamasdan lang pala siya ng kanyang mga magulang mula sa bintana ng kanilang bahay. Nakita nila si Ana, pati na ang pulis na naghatid kay Edward. Hindi pamilyar sa kanila ang mukha ng mga ito. "Nak, sino ang mga yun?" tanong ni Mang Ruben nang pumasok si Edward sa bahay. Napakunot noo si Edward. "Ang alin po pa?" balik tanong ng binata. "Alin pa ba? Siyempre, hindi yung kotseng naghatid sa'yo ngayon. Sino ba ang mga iyon? Kaklase mo ba yung medyo bata?" Usisa ni Mang Ruben. Opo pa. Kaklase ko po. Ana po ang pangalan niya. Tapos tatay niya naman yung kasama niya." Tugon ni Edward. "Ano ba yung dala mo anak?" tanong naman ni Aling Amor. Ito po ba? Mga siopaw po. Bigay sa akin noong tatay ni Ana." Sabay iniabot ang supot sa nanay niya. Ganun ba?" Sambit ng ginang, ngunit may bahid ng pagdududa ang isip niya. Lumapit naman kay Edward ang mga kapatid na sina Rita at Limuel. "Siopaw ba talaga yun kuya?" Tuwang-tuwang wika pa ni Limuel. "Oo, sige na, kumuha lang kayo." Sagot naman ni Edward. "Nay, pahingi ako isa." Wika ni Limuel sa ina at ganoon din si Rita. Tuwang-tuwa si Edward sa nakikitang masaya ang mga kapatid. Subalit dahil sa pagod sa buong maghapon sa eskwela, ay nagpasya na itong matulog ng maaga. May mahalagang aralin pa sila bukas, kaya kailangan niyang maghanda. "Nak, hindi ka na ba kakain?" tanong pa ng ina. "Kumain na po ako, Nay. Kayo na lang ho." Tugon ni Edward sabay sara ng pinto. Nagkatingin na naman ang mag-asawa, ngunit hinayaan na lamang nila ang anak na makapagpahinga. Malamang nga, pagod pa ito sa school dahil sa buong araw na pag-aaral. Humiga sa kama si Edward at pumikit na. Subalit bigla niyang naalala ang mga sinabi sa kanya ni Inspektor Sarmiento. Parang balisa si Edward na iniisip ito. Totoo ba talaga na kayang magdala ng sumpa ang aswang kahit na ito ay nag-aagaw buhay na? Pero kahit anong isip ang gawin ng binata, masyado itong exaggerated para sa kanya. Dahil wala naman sigurong mahika ang mga aswang para magawa ito. Ang tanging bagay lang na kumbinsido siya ay ang pagiging hayok ng mga ito sa laman. Hindi naman ito klase ng kanibalism. Malakas naman ang paniniwala niya na may sa demonyo ang mga nilalang ng mga aswang.
Subalit ang hindi niya maintindihan ay kung papaano nagkaroon ng pambihirang lakas ang mga aswang ni hindi ito tinatabla ng bala kahit ilang bala na ang bumaon sa kanila. Nagagawa rin itong kumilos na parang isang maliksing bata. Ang nakakatakot na itsura nito ay talagang makakapatindig ng balahibo ng sinumang taong makakakita sa kanila. Dahil wala ito gaanong impormasyon tungkol sa mga aswang, ay nag-isip ng paraan si Edward ay kung papaano makakakalap ng detalye sa mga ito at kung saan talaga sila nagmula. Naisip niya saglit ang library at dito ay biglang na-excite si Edward malaman ang tungkol sa mga aswang. Gusto niyang pag-aralan ang mga ito upang sa ganun ay may mahanap siyang sandata para mapatay ang mga ito. Ilang sandali pa ay hindi na namalayan ni Edward na nakatulog na pala siya. Kinabukasan ay maagang nagising si Edward. Pumasok ito sa banyo at agad naligo. Nakahanda sa lamesa ang almusal at kasalukuyan na rin kumakain ang mag-anak. Paglabas ni Edward sa banyo ay nagpalit kaagad ito ng uniform at umupo sa harap ng hapagkainan. Nakangiti at tila ganado si Edward na siyang ipinagtaka naman muli ng mga magulang niya. Tila wala ito sa sarili na kumakain habang nagbabasa ng libro. Binigyan siya ng kape ng ina pero tumanggi si Edward. Mas gusto niyang uminom na lang ng tubig. Medyo naaalatan din si Edward sa lasa ng kinakaing isda. Napansin ito ng mag-asawa, subalit hindi nila magawang mag-react dahil busy ito sa pag-aaral. Nakakapanibago rin ang mga mata ni Edward. Lubog na lubog ito na parang puyat na nangingitim ang ilalim ng mga pilik mata. Nagbulungan ang mag-asawa. Maaga namang natulog ito, di ba? Pero bakit puyat na puyat siya? Hindi kaya may pinagpupuyatan ito kagabi? Bulong ni Aling Amor sa asawa. Malamang nga. Tignan mo ang mga mata niya oh. Ang bilis kumilos. Parang mata ng pusa. Medyo naninilaw pa. Hindi kaya kinulam ang anak natin? Saan naman ni Mang Ruben? Ano sa palagay mo? Tatawagin na ba natin si Mang Isko? Baka iba na ito eh. Malakas ang pintig ng puso ni Aling Amor mula sa ikinikilos ng kanilang anak. Hindi nila mahulaan kung ano ba ang nangyayari sa anak. Masyado nang kakaiba ang ginagawa nito. Pero hindi nila malalaman ang ugat nito hanggat hindi nila isinasangguni sa isang albularyo. Palagay ko, maaari na natin ipaalam kay Mang Isko ang bagay na ito. Pero kulang pa ang mga senyalis na ito eh, para masabi nating kinulam talaga si Edward. Wika pa ni Mang Ruben na medyo nag-aalangan sa mungkahi ng asawa. Sa tingin niya ay hindi pa ito sintomas ng kulam. Tila mayroong mas malalim pa itong dahilan na siguradong may kinalaman sa mga usapin ng kababalaghan. Matapos mag-almusal ay gumayak na si Edward sa eskwela nang hindi malang nagbibigay galang sa mga magulang niya. Basta na lang itong umalis nang hindi nagpapaalam. Napakunot noo si Aling Amor habang si Mang Ruben naman ay hinayaan na lamang ang anak. May naiisip siyang plano para dito. Balak niyang sundan si Edward upang makakuha siya ng impormasyon tungkol sa nangyayari sa anak. Nang ito ay makalabas ng bahay ay saka tumayo si Mang Ruben at nagpaalam sa asawa. Aalis ka na agad? Hindi mo ba nga nauubos itong pagkain mo? Hoy, Ruben! Habol pa ni Aling Amor, ngunit nagmadaling lumabas ng bahay si Mang Ruben. Napatigil na lang sa may pinto ang ginang at binalikan si Limuel upang maihatid na sa eskwelahan. Nasa gilid ng highway ang mag-ama. Sinusundan ni Mang Ruben si Edward na tumawid sa kabilang kalsada nang isang malaking truck ang humaharurot at napatras si Mang Ruben. Hoy! Kalbo! Muntik ka na makapatay ha! Sigaw ni Mang Ruben sa driver na halos atakihin ito sa sindak dahil sa nangyari. Napatingin ito sa direksyon na kinaroroonan ng anak pero wala na si Edward sa kabilang kalsada.
Nagulat si Mang Ruben at sinubukan pa niyang hanapin ang binata. Subalit hindi niya na ito matagpuan kahit saan. Napatingin siya sa mga taong naglalakad din sa gilid ng sidewalk pero wala roon si Edward. Ang bilis nitong nawala sa kanyang paningin. Dahil dito ay nagpasya na lamang si Mang Ruben na dumiretso sa trabaho niya kaysa sayangin pa ang oras sa pagbuntot kay Edward na tila naglaho na lang na parang bula. Nang makaalis, lingid sa kaalaman ng matanda, ay nakatayo ang isang bulto ng tao sa may puno habang pinagmamasdan nito si Mang Ruben. Tahimik, ngunit nakangisi itong nakatitig sa matanda. Kamukhang kamukha nito si Edward, subalit pagkadaan ng mga tao ay biglang natunaw na parang kandila ang mukha nito at naging nakakatakot na nilalang. Umalis kaagad ito matapos ang maiksing pagsubaybay kay Mang Ruben. Samantala, naglalakad naman si Edward sa gilid ng sidewalk at malapit na ito sa paaralan. Isang babae ang kumakaripas ng takbo papalapit sa kanya. Hindi ito napansin ni Edward dahil tila lumilipad na naman ang isip niya sa ibang bagay. Inakbayan kaagad siya ng babae. "Oh, nakatulala ka na naman." Nakangiti na wika ni Ana. "Ay, ikaw pala. Pasensya na, hindi kita agad napansin." Tipid ng ngumiti si Edward. Sabay na pumasok ang dalawa sa gusali. "Ano na naman ba kasi ang iniisip mo?" Usisa pa ng dalaga. "Ah, wala lang ito. Naisip ko lang kasi kung tama bang magpatingin pa ako sa albularyo." "Ano na namang ibig sabihin mo dyan?" Wala naman. Baka kasi hindi rin yun umubra sa akin. Alam mo na, hindi naman lahat ng albularyo kayang gumamot ng may mga ganitong karamdaman." Saad ni Edward. "Ano ka ba? Umayos ka nga. Napakahusay kaya noon. Sabi ni Papa, siya lang daw ang pinakamagaling na albularyo sa probinsya. Lahat ng mga magagaling na albularyo sa kabisera, nagkakandara pang humingi ng payo sa kanya. Hindi lang kasi sa panggagamot bihasa iyon. Lumalaban din yun sa mga engkanto na mapang-abuso. Marami ang natatakot sa kanya. Pero alam mo bang napakabait daw noon? Hindi siya tumatanggap ng anumang pera mula sa mga pasyenteng ginagamot niya. Ligas na raw itong mabait at matulungin." Mahabang litaniya pa ni Ana na nakangisi. "Pero parang wala pa rin akong tiwala sa kanya." Sambit ni Edward. Nabura ang masayang mukha ng dalaga. "Ang KJ mo talaga." Hinampas sa braso si Edward. "Aray, bakit na naman?" Nagtataka ang binata. "Hay, ewan ko sa'yo, dyan ka na nga." Sabay nag-walk out si Ana. Nagtataka naman itong sinundan ni Edward. "Uy, Ana, hintay!" Kumari pa siya ng takbo. Pagkarating sa classroom ay nasurpresa sila nang mabungaran sina Raymond at Francis na nakaupo sa likod ng kanilang mga upuan. Pero medyo nagtaka silang hindi kasama ng dalawa si Benjo. Nagpa siyang lumipat ng upuan si Ana para makaiwas sa mga ito. Hindi makatingin ng diretso si Francis kay Edward na halatang natatakot pa rito. "Okay class, simulan na natin ang klase." Wika pa ni Miss Barreto sa mga estudyante niya. Nag-umpisa nang magturo ang guro ng isang malakas na sipa ang kumalabog mula kay Raymond. Tinamaan ang upuan ni Edward. Napalingon kaagad ang binata sa likuran niya. "Mamamatay tao ka! Pinatay mo siya!" Mahinang sabi ni Raymond. Hindi nakasagot si Edward. Kinalabit naman ni Francis si Raymond para sawayin ang kaibigan. "Bakit ba? Totoo naman na, siya ang pumatay!" Ani Raymond. Hindi naman maintindihan ni Edward kung ano ang pinagsasabi ng binata. Pero kalaunan, nahulaan niya din kung anong pinag-uusapan ng dalawang bully sa kanyang likuran. Biglang nanlaki ang mga mata ni Edward. "Ano ka ba? Wala pa tayong ebidensya dyan." Bulong naman ni Francis. Dinig na dinig ito ni Edward pero hindi siya makapagsalita. Shock pa rin ito sa balitang patay na si Benjo. Hindi niya maintindihan ang nangyari.
paanong mamamatay ang taong nagbigay ng pasakit sa kanya. Matapos ang pagkaisa ng mga ito, ay iniwan na lang siya na parang basura sa daan. Tumingin siya sa mga mata ng dalawang nagbubulungan. Totoo bang patay na si Benjo? Nalilito ang dalawa sa tanong na ito ni Edward. Malakas ang kutob ni Raymond na si Edward ang pumatay kay Benjo. Pero bakit umaasta ito na parang inosente? Hinila nito ang kwelyo ni Edward. Huwag ka nang magmaang-maangan. Ikaw ang pumatay sa kanya. Nasaan si Benjo? Nasaan ang katawan niya? Saan mo siya itinago? Sumagot ka! Galit na tanong ni Raymond. Tama na Ray. Awat naman ni Francis. Bahagyang nakabatak ito, pero matino pa rin naman ang pag-iisip. Wala akong alam sa sinasabi mo. Tugon ni Edward. Sinungaling! Alam na alam mo at tinutukoy ko. Sabihin mo sa amin kung nasaan siya. Saan ni Raymond? Shh! Ano ba ang ingay na iyan, Raymond? Saway naman ni Miss Barreto. Hindi sumagot si Raymond at nag-walk out na lang ito papalabas ng classroom na sinundan din ni Francis. Napatingin si Ana kay Edward na medyo naguguluhan sa nangyayari. Ang huling beses na nakita niya si Benjo ay noong gabing umuulan at simula nga noong gabing iyon ay hindi niya na ito nakita pa. Lingid sa kaalaman ni Edward na bago pa nangyari ang pag-atake ng aswang, ay sinundan ng matandang babae ang grupo ni Benjo para paslangin. Kasagsagan ng malakas na ulan ng mga sandaling iyon. Nang pumasok sa isang madilim na eskinita sina Benjo, nagtatawanan pa ang mga ito habang naglalakad sa makipot na daan. Matapos ang walang awang paggulpi ng grupo kay Edward. Bilib rin talaga ako sa lakas ng suntok mo, Benjo. Akalain mo yun? Bagsak agad sa isang suntok mo lang si Edward. Wika pa ni Raul. Nakangising aso ito dahil makukuha niya na ngayon ang bayad na ipinangako sa kanya ni Benjo. Ang lakas niya din sumipa, boss eh. Gatong naman ang isa. Sabi ko naman sa inyo, kayang-kaya ko yun kahit mag-isa lang ako. Pero dahil sa mabilis siyang tumakbo, kaya kinakailangan ko ng makakasama para mahuli siya. Kailangan kong gamitin ang lakas ko upang patumba siya. Ang malas niya lang, ako ang kinanti niya. Yun tuloy ang napala niya. Kaawa-awang nilalang. Nakatawang wika pa ni Benjo. Lumalakas yata ang hangin. Grabe ang lamig. Saan naman ang isa? Nabura ang ngiti ni Benjo at napatingin sa nagsalitang binata. May sinasabi ka ba? Halatang napikon si Benjo. Wala naman boss. Sinasabi ko lang na medyo maginaw. Natatarantang tugon naman ang binata. Mabuti, dahil ayoko nakakarinig ng mga ganyang basurang salita. Malinaw ba? Matalim na tumingin si Benjo sa binata. Oo, ariglado boss. Sagot naman ito. Ikaw naman, Boyong. Dapat laruhin mo ang sinasabi mo kay Benjo. Alam mo namang masyadong malikot ang isip nito. Saway ni Raul sa tauhan at inakbayan niya si Benjo. Oh, paano Ben? Kaya na napag-usapan. Akin na ang bayad sa trabaho namin. Seryosong sabi ni Benjo. Oo, siyempre. Makukuha mo ang bayad. Teka lang, hanapin muna natin si na Raymond. Nasa kanila yung bag ko, nandun yung pera. Paliwanag ni Benjo na may bahid na kaba sa boses. Siguraduhin mo lang na magbabayad ka ha. Dahil kung hindi, mas matinding sakit pang dadanasin mo kumpara doon sa pinabugbog mo sa amin. Tara na at kunin na natin ang pera. Wika pa ni Raul na may halong pagbabanta. Oo naman siyempre. Nagmadaling maglakad sina Benjo upang hanapin ang mga kaklase niya na sina Francis at Raymond. Nakalabas na sila ng eskinita at lumiko sila sa isang kanto. Dito ay bumungad sa kanila ang medyo magubat na kalsada. Naging madilim ang paligid dahil sa patay sindi na ilaw ng mga poste. Habang naglalakad sila ay mas lalong lumalakas ang hangin sa paligid.
Wala masyadong kabahayan sa lugar dahil tinatambayan ito ng mga adik sa kalye na walang ibang ginagawa kundi ang bumisyo at uminom sa lugar. Subalit may isang gusali dito na tinutuluyan din ng mga taong walang kakayahang bumili ng sariling bahay. Halos sira-sira na ang mga ito dahil sa kalumaan, pero matibay pa rin naman ang bubong nito na kayang sumalag ng malakas na ulan. Sa dilim ng paligid ay halos hindi na nila makita ang daan. Umabot na ang tubig sa kanilang mga binti dahil sa mabilis na pag-apaw ng mga drainage. Maya-maya ay biglang nakaramdam ng mahinang pagaspas si Boyong mula sa himpapawid. Napatingin ito sa ere, ngunit wala itong makita dahil sa dilim ng kalangitan. "Naramdaman niyo ba yun?" tanong ni Boyong. "Oo, parang pakpak na dumaan," tugon ng isa. "Ganon din ang iniisip ko," segunda naman ang isa pa. "Ano ba naman kayo? Wala naman ako naramdaman na. Baka ibon lang yon o hangin." Saad naman ni Raul. Nakakaramdam na ng takot ang mga tauhan niya, pero kalmado lang si Raul at Benjo. Sa katunayan, naramdaman din ito ni Raul, pero ipinagkibit balikat niya na lamang ito dahil ayaw niyang matakot ang mga kasamahan niya. Nagpatuloy sila sa paglalakad at medyo ilang metro pa ang lalakarin nila bago makarating sa kabilang kanto. Habang diretso lang ang lakad ay bumabagal ang pag-usad nila dahil lalo pang tumaas ang tubig at lumagpas na ito sa tuhod nila. Naging mabilis ang pagbaha dahil sa tuloy-tuloy na pagbuhos ng malakas na ulan. Tila may bagyong na nalalanta sa lugar. "Leche! Bakit kasi dito pa tayo dumaan?" mura pa ni Raul. "Ito lang kasi ang pinakamalapit na shortcut, boss. Kung sa iba tayo dadaan, baka maipit tayo ng mga kalaban doon sa kabila. Alam mo namang teritoryo nila ito." Tugon pa ni Boyong. "Wala akong pakialam kung lungga pa nila ito. Basta ang sino mang humarang sa akin, paniguradong magigiba." Pagmamayabang pa ni Raul at tumatawa ito. Napatigil sa paglalakad ang grupo nang isang tila malaking ibon ang biglang dumaan sa ibabaw nila. Kasunod ang malakas na hangin na dala nito na naakay sila papunta sa gilid ng daan. Napunta ang grupo sa damuhan. Dito nakita nila ang bulto ng isang nilalang na lumapag sa may masukal na talahiban. Natatakpan ito ng mga talahib kaya hindi pa nila gaanong masilayan ang kanyang katawan. Subalit napakaitim ng kulay nito. "Ayop! Anong nilalang yan?" bulalas ni Boyong. "Malamang sako lang yan na tinangay," tugon pa ni Raul. "Ha? May sako bang kulay itim, boss?" tanong naman ng isa na natatakot na. "Abay malay ko, mukha ba akong basurero sa paningin mo?" Sabay lumipad ang isang kamay nito patungo sa pisngi ng tauhan. "Aray, boss! Sorry!" Halos bumagsak ang isang binata sa sampal ni Raul. "Boss, tignan nyo!" Sabay turo ni Boyong sa nilalang. Dahan-dahan itong naglalakad hanggang sa masinaga na ito ng ilaw ng poste. Isang matandang babae ang bumungan. "Oh, kita nyo na? Matandang babae lang naman pala," wika pa ni Raul. "Parang masama ang kutob ko dyan, boss eh," sambit ni Boyong. Napansin naman ni Benjo ang kakaibang kulay ng mga mata ng matanda. Napakapula ng mga esklera nito na parang lumuluha ng dugo. Dahan-dahang umaatras si Boyong kasama ang dalawa pa habang unti-unting lumalapit sa kanila ang matanda. Napakaripas ng takbo si Boyong noong malapit na ito sa kanila. "Hoy! Saan kayo pupunta? Mga duwag!" anas pa ni Raul. Dalawa na lang silang natira ni Benjo. Sinulyapan pa ni Raul ang mga tauhan na halos langoy na ang tubig baha. "Hahaha! Pasensya ka na, mga duwag talaga ang mga iyon." Saan pa ni Raul kay Benjo? Hindi sumagot si Benjo at tahimik lang ito. Tinignan niya si Benjo at napansin niyang
Parang tuod na nakapako ito sa kinakatayuan. Mababakas ang matinding takot sa mga mata nito. Sinundan ng tingin ni Raul ang tinitingnan ni Benjo, ngunit nagulat siya nang nasa harapan na nila ang matandang babae. Hindi nakareact si Raul nang bigla siyang sakali ng matanda at iniangat sa ere. Nagpupumigla si Raul, subalit hindi niya magawang pigilan ang kamay ng matanda. Para itong may lakas ng 10 lalaki at mas hinihigpitan pa nito ang pagkakasakal sa kanya. Halos mapatid na ang hininga ni Raul sa paghingi ng tulong kay Benjo, pero hindi malang kumikilos ito para tulungan siya. Hindi alam ni Raul na kanina pa naninigas ang buong katawan ni Benjo dahil sa takot. Nais man itong gumalaw at tumakbo, pero hindi naman nagre-react ang katawan sa balak niyang gawin. Animoy may kung anong puwersa ang pumipigil sa kanya na kumilos. Nakatulala lang siya kay Raul na malapit nang mawala ng ulirat. Takot at kaba ang nararamdaman ni Benjo, ni hindi niya alam kung ano ang gagawin niya. "Benjo! Tulungan mo ako!" Mas lalo pang nahirapan huminga si Raul nang iangat pa siya ng matanda. Animoy mababali na ang buto niya sa leeg. "Pasensya ka na, pare." Sinusubukang umatras ni Benjo pero hindi talaga siya makagalaw. Naluluha siya sa takot. Naramdaman ito ng matanda at lumingon kay Benjo. Kusa tuloy na paatras ang katawan ng binata, dala ng kanyang hilakbot. Nakabunot naman ang patalim si Raul at isinaksak niya sa balikat ng matandang babae. Napaungol sa sakit ang matanda. Sinaksak pa ulit ito ni Raul, pero nasalunan ng matanda ang kanyang kamay. Inikot nito ang kamay ni Raul at binaon ang kutsilyo sa sikmura ng binata. Napadaing sa sakit si Raul nang inikot ng matandang babae ang kutsilyo ng 90 degrees. Halos lumuwa ang mga laman loob ni Raul sa tiyan dahil sa malaking sugat na nagawa noong patalim. Sa isang piga ng kamay ay bumagsak ang ulo ni Raul. Nagimbal si Benjo sa nangyari, subalit dahil dito ay parang bigla siyang natauhan. Dali-dali siyang kumilos para umalis sa lugar. Lumusong na siya papunta sa baha. Halos langoy na ni Benjo ang baha para lang madaling makarating sa kanto kung saan meron ng mga kabahayan. Habang tumatakbo ay nilingon pa ni Benjo ang matanda, ngunit wala na ito sa kinatatayuan. Maging ang katawan at ulo ni Raul ay wala na rin roon. Nagtaka si Benjo kung saan sila napunta. Binilisan pa niya ang pagtakbo. Isang pagaspas ang biglang nagpatigil kay Benjo. Napatingala siya sa ere. Subalit gano'n na lang ang hilakbot niya nang bumungad ang matanda na kalahati na ang katawan. May malalapad itong pakpak sa likod at mahahaba ang kuko nito sa kamay. "Aswang! Aswang! Tulong!" Malakas na sigaw ni Benjo. Lumihis ito ng daan at tumakbo papunta sa talahiban. Wala na itong pakialam kahit ano pa ang masagasaan niya. Walang patid ito sa pagtakbo sa gitna ng pila-pilan habang sinusundan ito ng matandang babaeng aswang. Isang nakakahilakbot na huni na parang uwak ang maririnig sa himpapawid habang nararamdaman ang malalakas na paggaspas sa hangin. "Aswang! Aswang! Tulong!" Walang malapitang anumang tulong si Benjo dahil sa lakas ng ulan. Nakasilong ngayon ang mga tao sa kani-kanilang mga tahanan at nakasara ang mga bintana at pintuan. Malapit ng kapusin ang hininga si Benjo pero hindi siya tumigil sa pagtakbo. Ilang sandali pa ay nakarating ito sa isang lambak. Medyo patag ito at walang anumang makikitang tanim sa paligid maliban sa mga damo. Bukod rito, kalat rin ang mga bato. Tanging malamlam na sinag ng buwan ang nagsisilbing gabay ni Benjo sa daan. Sa kakatakbo
ay may natanaw si Benjo na mga puno sa di kalayuan. Maraming nyug at kawayan ang nakatanim roon. Napapaligiran din ito ng mga halaman at damo. Tinungo agad ito ni Benjo upang doon magtago. Habang tumatakbo ay napansin niyang biglang humina ang paghuni ng manananggal. Parang lumalayo ang huni o tunog na kanyang naririnig hanggang sa ito ay huminto na sa paghuni. Nang makarating siya sa may kawayanan ay saglit siyang nagpahinga. Habol hininga niyang binabawi ang kanyang pagod. Maya-maya ay naisipan niyang lingunin ang matanda. Subalit halos panawan siya ng ulirat nang muli niyang masilayan ang nakakatakot na itsura nito sa ere. Namumula ang mga mata nito at naglalaway. Sa sobrang takot ay muli siyang nagtatakbo, papasok naman sa kakahuyan. Sinundan uli siya ng matanda habang nasa ere ito nakaposisyon. Nakikita ni Benjo ang maitim na figura sa ibabaw ng mga dahon at sanga ng mga puno. Tila mamamatay na siya sa sindak. Hindi talaga siya tinitigilan ng aswang sa pagsunod. Kahit saan siya dumako ay nakasunod pa rin ito. Mistula itong anino na nakabuntot sa kanyang likuran. Dahil dito ay parang gusto niya na talagang sumuko. Tila nawawala na siya ng pag-asa na makatakas pa sa aswang na humahabol sa kanya. Nasabi pa niya sa sarili na kapag nakalayo siya rito ay magbabagong buhay na siya. Hindi na siya kailanman mang-aagrabyado ng kapwa. Magpapakabait na siya at nangangakong hindi na rin siya papasok sa anumang masamang gawain. Naiyak na si Benjo. Sadya talagang nasa huli ang pagsisisi. Pero kahit pa nagsisisi na siya sa kanyang mga kasalanan, ay ayaw pa rin itong tantanan ng aswang. Tinutugis pa rin siya nito na parang isang hayop. Naramdaman ni Benjo na bumaba ang lipad ng aswang. Binabangga na nito ang mga sanga at wala nang pakialam kung saan man bumangga. Naisip ni Benjo na kailangan niyang pumunta sa makipot na lugar. Namataan niya ang puno ng mga kawayan sa unahan. Dali-dali siyang kumaripas dito. Nakabuntot pa rin ang aswang sa kanyang likuran at humuhuni ng nakakatakot. Ilang metro na lang ay mararating niya na ang kawayanan, pero laking gulat niya nang mahawakan siya ng aswang sa damit. Sinubukan siya nitong iangat ngunit siniko niya ito. Napadaing ang aswang ng tamaan sa mukha. Muling nakawala si Benjo. Nagpatuloy uli ito sa paglapit sa kawayanan. Mas lalo namang nagalit ang manananggal. Sinusubukan itong dagitin si Benjo. Yumuko si Benjo at lumusot sa makipot na kawayanan. Napahinto sa paghabol ang aswang. Mababaka sa mukha nito ang inis. Hanggang dyan ka na lang. Hindi mo na ako malalapitan dito. Mabuti pang layuan mo na ako. Impakto ka. Sigaw pa ni Benjo. Lumakas ang loob nito sa pag-aakalang protektado na siya ng lugar na napili niyang pagtaguan. Sigurado ka, bata? Sarkastikong sagot ng aswang. Nagtaka si Benjo nang biglang tumiklop ang mga pakpak nito hanggang sa ito'y tuluyang maglaho na tila pakpak lang ng ipis na dumikit sa likuran. Maya-maya pa ay nagulat si Benjo nang bumalik sa kanyang katawan ang kalahating parte. Para itong magnet na basta na lamang dumikit sa kaputol na katawan ng matandang babae. Napaatras sa takot si Benjo nang tuluyang maging tao muli ang aswang na iyon. Pero hindi pa rin nawawala ang pagiging itsurang aswang. Nakakakilabot pa rin ang kanyang aura at napakabangis ng mukha. Hayop ka! Ano bang klaseng nilalang ka? Ani Benjo. Malalaman mo rin kapag natikman ko na ang dugo mo, kaya humanda ka. Nakangiting tugon ng matanda. Hayop ka! Pabayaan mo na ako! Tumakbo si Benjo ng matulin. Sinundan ito ng matanda at naghabulan sila sa loob ng kawayanan. Dahil sa makipot at maraming nagkalat na mga tangkay,
ay nagkanda sugat-sugat ang ilang parte ng katawan ni Benjo. Dinudugo na ang mga braso't binti niya, ngunit hindi pa rin siya tumitigil sa pagtakbo. Nasa likuran niya lang ang matanda na parang asong ulol na nakabuntod sa kanya. Nakangisip pa ang hukluban na tila sabik na pagpiestahan ang kanyang laman. Nagririgudon ang dibdib ng binata sa kakatakbo. Para na siyang aatakihin sa puso sa bawat paghuni noong aswang. Hindi niya maiwasang mamutla sa sobrang takot. Ilang dipa na lang ang pagitan nila ng aswang. Sa kakamadali ni Benjo ay hindi inaasahan na naipit siya sa pagitan ng matatabang mga kawayan. Lumusot ang isa niyang paa sa isang sanga na may mga batong nakalubog sa ibabaw ng ugat. Nilingon sandali ni Benjo ang aswang. Malapit na siya nitong maabot. Nataranta si Benjo. Hindi niya na malaman ang gagawin sa oras na iyon, maliban sa isang mabigat na desisyon. Isang paraan ang naiisip niya. Pipilitin niyang baliin ang kanyang paa. Lintik! Bakit ngayon pa? Buisit! Kamalasan talagang to! Bulong ni Benjo sa sarili. Nilingon niyang muli ang aswang. Kinabahan siya ng ilang metro na lang ang layo nito sa kanya. Naglalaway pa ito habang tumatakbo. Ang kanyang mga kamay at paa ang ginagamit niya para tumago sa makikipot na kawayanan. Napakabilis ng kanyang mga paggalaw na animoy si Sadako na gumagapang sa kawayanan. Bukod rito, ang mapupula nitong mga mata, napakatalas ng ngipin at buhaghag na buhok, ang siyang matinding nakakapagpahilakbot kay Benjo. Nagmadaling kumilo si Benjo at sinubukan nang baliin ang kanyang paa, pero hindi ito umubra, sapagkat masyadong naipit ang bahaging likuran nito sa isang kawayan at nagpahirap pa sa maliit na espasyo ang mga bato. Dahil dito, hindi magawa ni Benjo na ikutin ang mga binti para baliin. Pinagpapawisan na siya ng malagkit. Malapit na talaga siyang maabot ng aswang. Ang tanging paraan na lamang niya para makatakas ay tila natapon pa sa putikan. Nawawala na ito ng pag-asa. Ilang di pa na lang ay maaabutan na siya ng matanda. Kainis talaga! Buwisit! Sigaw ni Benjo. Pero bigla itong napatingin sa isang nakabukod na mga kawayan. Nakita niya rito ang isang matulis na kawayan na may katamtamang haba. Sinubukan niya itong abutin, subalit medyo may kalayuan pa. Dumapa na lang siya upang makalapit pa ng husto. Mabilis niya itong sinakmal gamit ang 3 daliri at nakuha niya naman. Sige, lumapit ka! Subukan mo na lumapit sa akin! Isasaksak ko to sa puso mo! Pananakot ni Benjo habang nakatutok ang matulis na dulo ng kawayan sa aswang. At sigurado kang mapapatay mo ako riyan. Tinawanan lang ng aswang ang patpating sandata niya. Hindi natinag si Benjo at mas nilapit niya pa ang kawayan. Sinaksak niya nga ang aswang. Tinamaan sa tiyan ang matanda at nagkasugat ito. Nasorpresa si Benjo nang makaramdam ito ng sakit. Ano ka ngayon? Akala ko ba kakayanin mo ito? Pwes, hanggang salita ka lang pala. Wika ni Benjo. Humanda ka sa akin! Galit na sumugod ang aswang, pero winasiwas agad ni Benjo ang kawayan. Muntik nang mahagip sa mukha ang aswang. Kung hindi lang ito naging maagap sa pag-iwas. Dito na nabuhayan ng loob si Benjo. Nagkaroon siya ng tapang para labanan ang aswang. Winasiwas niya ng paulit-ulit ang kawayan at napaatras sa takot ang aswang. Dumadaloy ang dugo nito sa tiyan, subalit hindi ito naghihilom, hindi gaya ng kanyang inaasahan. Dahil dito, natakot na ang aswang na lapitan pa masyado si Benjo. Naisip niyang kailangan niya na mag-ingat ngayon, kung hindi, maaaring ito pa ang makapatay sa kanya. Habang winawasiwas ni Benjo ang kawayan, ay sinusubukan nitong alisin ang pagkakaipit ng paa. Pinaling-paling niya ang bukong-bukong hanggang sa ito ay dumulas mula sa kanyang sapatos.
Ilang beses niya itong ginawa at hindi naglaon ay nagtagumpay siya. Buisit, bakit ba hindi ko yun naisip kanina? Munti ko na tuloy mabali ang paa ko. Bulong ni Benjo sa sarili at ibinalik ang tingin sa aswang. Pero nagulat siya nang mawala ito. Ha? Saan na siya napunta? Pagtataka ni Benjo, hinanap niya ito sa paligid pero hindi niya matagpuan. Naglaho na lamang ito na parang bula. Hoy! Aswang! Magpakita ka! Harapin mo ako! Maglaban tayo! Ano? Natatakot ka na? Paghahamon pa ni Benjo, hindi sumagot ang aswang. Bagkus ay isang malamig na hangin ang lumapit kay Benjo. Kinilabutan tuloy ang binata at mabilis nagsitaasan ang kanyang mga balahibo sa katawan. Napatingin ito sa mga dahon ng isang kaluskos ang maramdaman niya. Ilang segundong niyugyug ang mga ito at maya-maya pa ay lumipat ang kaluskos sa iba pang mga kawayan. Inuga-uga ang isang kumpul ng kawayan na may kasamang bulong na maririnig. Ngunit ang bulong na naririnig ni Benjo ay medyo kakaiba. Sumasama ang boses ng kanyang ina at ama na tila inaakay siyang lumapit. Parang naiingganyo rin si Benjo na lumapit. Malakas man ang paniniwala niyang nagtatago lamang sa likod nito ang aswang. Subalit hindi niya magawang pigilan ang sarili. May tila kung anong malakas na puwersa ang humahatak sa kanyang katawan na hindi niya kayang kontrahin. Napapalapit na si Benjo sa kawayanan kahit na mabagal ang kanyang hakbang. Malapit na ring lamunin ng puwersang ito ang kanyang isipan. Ano ba, Benjo? Gumising ka! Gising! Gumising ka, abnormal ka! Bulong uli niya sa sarili. Biglang natauhan si Benjo at napagtantong nasa harapan na pala siya ng kumpul ng mga kawayan. Napaatras ito sa takot nang magsiyugyugan ang mga kawayan na animoy may nagpapasayaw dito kasabay ng malakas na hangin. Kasunod nito ay nagsiliparan ang mga dahon mula sa lupa at nabalot ng malamig na klima ang buong paligid. Hindi ba talaga ako titigilan ng aswang na ito? Tanong pa ni Benjo sa sarili. Napatingin ito sa madilim na parte ng mga kawayanan. Mula sa nagkukumpulang mga kawayan ay may naaninag si Benjo na tila isang pares ng matang umiilaw na animoy bolang apoy na lumulutang sa hangin. Biglang sumugod ang aswang kay Benjo. Napasigaw si Benjo at nabuwal nang sunggaban na siya ng aswang. Bitawan mo ako! Buwisit ka! Sinubukan niya itong saksakin sa tagiliran, subalit tinabig lang nito ang kanyang kamay. Tumila po ng ilang metro ang kawayan. Tinangka uli itong abutin ni Benjo. Nahilo siya nang pagsasampalin siya ng aswang. Umikot ang kanyang paningin habang naghahanap ng paraan para makawala sa pagkakahawak ng aswang. Dumakot siya ng buhangin sa lupa at isinaboy sa mukha noon. Nagsisigaw naman ang aswang. Nakawala si Benjo at gumapang ito sa lupa. Hilong-hilo pa rin ito sa lakas ng mga sampal na tinamo niya. Samantalang, para namang nangingisay na manok ang aswang nang hindi ito makakita. Dahil sa mga buhangin na pumasok sa mga mata, ay nabulag ito ng pansamantala. Tumayo si Benjo para tumakbo. Subalit nagulat siya nang hawakan siya ng aswang sa binti. Nagpumigla si Benjo at sinipa ang aswang. Tumalsik ito papunta sa isang kawayan. Dapat lang sa'yo yan! Nagmamadaling maglakad si Benjo papalayo habang hindi pa tuluyang nakakakita ang aswang. Lakad-takbo ang ginagawa niya hanggang sa magawa niya makalabas sa kawayan ng iyon. Gayunpaman, alam niyang hindi pa siya ligtas sa aswang, kaya nagpursigi siya sa pagtakbo para mahanap ang bukana ng gubat. Pansamantala muna natin puputulin dito ang ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa part 7. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.